bagong YouTube po ni DIY Pinoy Technician Official. Paki-supportahan po natin at paki-subscribe na rin po para umabot ng 1K. Pero kung hindi ka naman technician, paano nga ba natin gagawin? Ang solusyon, pwede tayong mag-convert dyan. Ngayon, paano nga ba natin malalaman yung voltahe na po pwede dito? Hello mga katek! Okay, welcome back mga ka-WJT. May gagawin tayong portable radio. Ang brand ay Philips na may compact disc. Ang sira nito, pagka sinaksak natin, kahit na naka-FM tayo, ay walang power. Hindi tumutunog. Tapos pagka sinidi natin to, yan, wala siyang indicator na display. Ito yung problema. Ang sabi ng may-ari, nagpalitan siya ng AC cord, pero ganun pa rin daw. Kaya kailangan na natin buksan. Okay, nabakasan natin. Ngayon, kailangan natin ng tester. Sa pagsusukat, ito yung power supply, ito yung motherboard. Dito tayo sa power supply magsusukat, hindi muna dito. Ngayon, ang importante, dapat sa power supply muna tayo pa-focus. Naka-range tayo ng 50 volts. Tapos susukatin natin itong secondary output. Dapat may ma-read tayo dito, pero wala siyang voltahe. Range naman tayo ng 250 volts. Susukatin natin itong primary ng filter capacitor kung may pumapasok naman. Yan, may voltahe naman na pumapasok sa primary. Pagka ganito ang sira, meron ding nangyayari na yung diode lang ang problema sa secondary. Pero pagka ganito ang problema, yan, may mga putok na parts, ibig sabihin dito tayo sa primary may problema. Ngayon, tanggalin lang natin para mas may paliwanag natin. Para makasunod din yung mga nagsisimula. Yung mga hindi pa marurunong, discharge nyo yung filter capacitor para hindi kayo makukuryente. Ito, papakita ko lang muna sa inyo para may idea kayo kung paano natin ginagawa. Okay? Pagka ganito ang problema, yan, kung makikita nyo, may putok na parts dito. Yan. Yan na may putok na dalawang resistor. Yan yung pinanggalingan yan, yung sa filter capacitor natin. Yan siya galing. Tapos dumaan siya ng regulator. Ngayon, i-check natin yung regulator nito kung shorted din. Dahil may parts na nasunog dito pagka ganito, pwedeng may problema yung regulator natin. Ngayon, check natin kung shorted. Pero bago natin i-testing, kailangan natin i-discharge yung ating filter capacitor. Para hindi kayo nakukuryente o para hindi rin masira yung tester natin. Kung wala kayong ganitong pang-discharge, pwede naman yung soldering iron lang. Obra naman, i-discharge nyo lang dyan sa mismong capacitor. Naka-range tayo ng times 10 or times 1, pwede yan. Para malaman natin kung shorted. Ito yung kanyang regulator. Yan. Tapos, i-check natin. May palo. Yan, may palo rin. Pag nilabas natin, may palo. May palo rin. Ibig sabihin na may problema rin itong regulator natin. Halos shorted din. Pagka ganito ang sira, yung driver ng regulator ay pumutok. Tapos may mga nasunog din na mga chips. Ang pwedeng solusyon dito, pwede natin gamitan ng 4 wires. Pero kung hindi ka naman technician, paano nga ba natin gagawin? Ang solusyon, pwede tayong mag-convert dyan. Okay? Kung mapapansin nyo tong wire na to, yan, may pula tsaka itim. Dito galing yan sa mainboard. Yan yung supply na nanggagaling dito sa ating adapter. Ngayon, paano nga ba natin malalaman yung voltahe na pwede dito? Pwede tayong tumingin sa baterya, kung ilan baterya yung ginagamit. Katulad dito, may nakalagay na 6 na 1.5 volts battery. Pero dito may nakasulat naman na 9 volts. Ito yung ating susundin para malaman natin
kung ilang voltahe ang pwede natin ipasok sa mismong unit natin na ginagawa. Katulad dito, 6 yung baterya, ibig sabihin 9 volts yung kailangan natin. Sa pagko-convert nito, kailangan natin na masupplyan yung ating motherboard para ma-okay siya. Sa pagko-convert natin, yan, ito yung power supply na sira. Ngayon may pula, itim yan. Yung pula itim na yan, yan yung output voltage natin na nanggagaling sa mismong motherboard. Yung kulay pula niya, na yan yung positive natin, tapos yung itim, yun yung negative. Yan, ikinabit ko lang para mas maintindihan nyo. Para mabuhay yung ating motherboard. Ngayon, tatanggalin ko lang to para makakilos tayo, no? Ngayon, ito yung output DC natin na 9 volts. Tapos may dalawang itim na wire yan. Galing yan sa AC cord. Yan. 220 volts yan. Okay? Para mas maliwanagan kayo. Ngayon sa pagko-convert nito, dahil malala na nga itong board na to, dahil hindi nyo rin naman kaya i-repair ng 4 wires, gagamit tayo ng power supply na adapter. Itong adapter natin kinalas ko lang para mas makita nyo, para hindi na rin tayo tumagal. Ngayon ito 9 volts to na 1.5 ampere. Yan, galing yan dito sa adapter na kinalas natin. Kung pagmamasdan yung chopper nito, malaki. Kung ikukumpara natin dito. Ito mababa lang ang amperahin nito. Ito 1.5 ampere to. Ngayon ito yung ating gagamitin na power supply para dito. Para mas matibay. Sa pagkukonvert nito, tanggalin muna natin yung dalawang wire ng AC cord. Yan, ito yun. Ngayon meron tayong DC. Yung pula at saka itim. Pero apat yan kung makikita nyo. May dalawang pula, may dalawang itim. Ngayon puputulin natin yung dalawang pula at saka dalawang itim. Yan, ito yun Kung pagmamasdan natin yan sa likod, nakaparallel lang naman. Kaya yung dalawang pula ay pagsasamahin natin, tapos yung dalawang itim ay pagsasamahin din natin. Yan, pagsasamahin natin. Okay? Ito yung positive natin, ito yung negative. Ito yung ating AC. Okay? Ngayon, ikakabit na natin dito. Yan. Testing muna natin. Para may idea kayo. Itong dalawang pula na to, tsaka dalawang itim na pinagsama natin, i-direkta muna natin sa power supply para may idea kayo. Yan. Ito nasa 1 ampere lang to. Ngayon, yung positive natin, kukunik muna natin dito sa positive ng adapter natin, tapos sa negative. Up to 3 Okay, times gumana washer, siya. 6.50 Kahit lang na kada direkta na ba? natin dyan, pwede. Kung nagsisimula ka pa lang, ito yung pinakamadali para mapagana natin. Pero kung gusto nyo na may kabit dito sa mismong unit natin, ito 9 volts na 1.5 ampere. Itong ating AC cord, kukonect din natin yan sa AC. Yan. Itatap lang natin yan dyan sa mismong wire na pinag-connectan ng plug. Ang dalawang option yung gagawin natin dito para may idea kayo. Para mas malinis din naman tignan to. Okay. Walang adapter sa labas. Ngayon dito, meron niyang positive, negative. Yung pula natin, tsaka yung negative, i-connect naman natin yan. May naka-indicator naman yan sa adapter kung saan yung positive, yung negative. Yan, i-connect na natin yung negative natin, tsaka yung positive. Okay. Tapos hinangin natin. Tapos yung isa naman. Yan, pagka walang naka-indicate,
sundan nyo lang yung negative ng capacitor, yun yung ating negative. Tapos yung positive naman ng capacitor, yun naman yung ating positive. Kung wala namang nakasulat. Okay, nilagay lang natin ng mica plastic para safe yung power supply. Okay, tapos pwede na natin i-try. Yan, okay na siya. Kahit sa CD, meron na siyang display. Yan, meron na rin siyang display. Tapos, subukan natin i-play. Okay, maraming salamat po sa panonood.